Hi guys! Ayun! Good morning! Ito na naman tayo. Laan nyo nga kung nasan ako. Ayan na. Kaya, as I promise, ito na yung next na ibablog natin. Siguro alam nyo na. Ito yung tinatawag na Smart Hybrid Vehicle. Ayan. Ertiga Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Ayun. Yan ang technology ng ating pinagmamalaking Suzuki. Okay? Bago ko ipakita yung loob netong ating Ertiga na hybrid, magkaroon tayo ng konting review, konting kaalaman. Ano ba yung bagong technology ng Suzuki na pinagmamalaki nila ngayon? Bigyan ko kayo ng clue. 'Di ba nga hybrid? Ibig sabihin ng hybrid, hindi siya purong electric vehicle. Meron pa rin siyang gasolina. Pag sinabing hybrid, parang pinaghalo, 'di ba? Pinaghalong technology na gasolina saka electricity, yung battery. So, hindi ito yung electric vehicle tulad ng mga Tesla. Yan, tulad ng ano pa ba mga electric vehicle ngayon? Yung mga NWOW. NWOW. E-bike naman yun. Yun ang pinagkaiba nila. Konting kaalaman, pinagmamalaki ng Suzuki, yung tinatawag na ISG. ISG meaning Integrated Starter Generator. Yan ngayon yung bagong technology na nilagay dito sa ating Ertiga. So, ano ba yung ibig sabihin nun? Ano to guys, konting history. Yung ISG, nabasa ko lang sa Google is dinevelop ng kumpanyang Volvo. Yan, dinevelop ng kumpanyang Volvo. So, noong 2002, nag-develop yung Volvo ng integrated starter generator para mas makatipid, mas less combustion. Kumbaga yung nagiging sila, siyempre yung pollution lumalala. So yan, dinidevelop ng mga malalaking kumpanya para mabawasan yung pollution, yung combustion, yung pagsunog ng mga gasolina. So dinevelop ngayon ng Volvo yung integrated starter generator. Ano ba yung ISG o yung integrated starter generator? Ito yung upgraded na alternator. So kung mamaya ibibideo ko yung kung ano yung integrated starter generator, papakita ko yung itsura niya. Yan yung parang upgraded na alternator, pero magkaiba sila. Although talagang yung itsura niya mukhang alternator talaga, pero motorized na alternator. So, ano ba yung trabaho nitong nung ISG na to? So, kung sa ating kaalaman, ano ba ginagawa ng alternator? Yung alternator, mini-maintain niya yung kumbaga mini-maintain niya yung karga ng baterya. So, pagka halimbawa patay ang makina, nagraradyo ka, nababawasan yung karga ng baterya. Pag pinaandar mo na yung sasakyan mo, ang gagawin ng alternator, kakargahan niya ngayon yung baterya. So, yun ang ginagawa ng alternator. So, para hindi malobat yung ating baterya, kinakargahan ngayon ng alternator yung ating mga baterya. So, yun yung trabaho ng tinatawag na alternator natin. Traditional alternator. Ito naman, upgraded na alternator, yung ISG. Ito yung motorized na alternator. Bakit sinabing motorized? Ngayon, kasi yung ISG, hindi na siya yung hinihila lang ng
hinihila lang ng makina para gumana. Yun namang ISG, tinutulungan na ngayon niya yung makina para mas matipid sa gasolina. Ina-assist niya yung makina. Kasi 'di ba umiikot na ganyan, yung sa alternator dati hinihila ng makina. Ngayon yung ISG, tinutulungan na ngayon niya yung makina para gumaan yung load, gumaan yung load. Kaya paano umaandar 'yon? Paano natutulungan nung ISG yung makina? Via lithium battery. Yung lithium battery, pinapatakbo niya ngayon yung ISG. So ina-assist niya ngayon yung makina para yung load mas gumaang, para yung konsumo ng gasolina mas matipid. Ba, nagegets nyo ba? Kasi meron tayong lithium battery. So papakita ko rin mamaya kung saan nakapwesto yung lithium battery ng Ertiga. So yun ang nagiging cycle. So yung ISD, kinakargahan niya yung lithium battery, pero yung lithium battery, pinapaandar niya ngayon yung ISG. Yun nagiging cycle. So maganda yung na-develop ng Volvo na technology, yung integrated starter generator. So yan, mamaya magwo-walk around tayo para mas maintindihan nyo. So ano bang advantage nitong yung iba nga ang tawag dito mild hybrid. Pag sinabing mild hybrid, hindi kasi siya yung hybrid na na talagang yung sasakyan pinapaandar lang ng pure na baterya. Parang nagpapalit-palit lang, gasoline, battery, mamimili ka kung ano yung gagamitin mo para umandar yung mo. Ito mild hybrid lang. So wala siya yung parang sa mga e-bike na bawat gulong may motor para paandarin yung sasakyan. Ito wala siyang ganon. Anong advantage ng mild hybrid? Ang advantage, kahit ilusong mo siya sa baha, lumubog yung gulong mo sa baha, hindi masisira. Kasi nga wala namang motor yung mga drive niya, yung mga gulong niya. Unlike sa mga hybrid, may motor yung nila, yung bawat gulong may motor para pagka nag electric vehicle ka, battery lang yung gagamitin mo para gumana yung mga motor, ang papaganahin mo yung lithium battery mo, di ba? So ang kailangan maglagay pa ng mga independent na mga motor, mga separate na mga motor sa bawat gulong. So yun ang pinagkaiba. Yun ang pinagkaiba ng hybrid sa mild hybrid. So anong advantage ng mild hybrid? Pwede mo siyang ilusong sa baha, 'di ba? Yun ang advantage naman ng mild hybrid. So hybrid siya, at the same time may pagkaragid. Ayan. So paano nga ba yung hybrid system ng Ertiga? So simulan natin siyempre sa pag-start. I-start mo ngayon. Pag i-start mo, sa since motorized nga, halos hindi mo maririnig. Napaka-silent nung pag-start nung makina, nung ginagawa nung ISG, kasi nga motorized siya. So halos hindi mo marinig yung pag-start niya. Tapos paano nga ba siya nakakatulong para makatipid? Diba? Maandar ka, syempre uso sa Pilipinas yung napaka sikip na traffic, di ba? Traffic flow lalo na sa Metro Manila. So once na nag full stop ka, ang mangyayari, mag-auto shut off yung makina. Yan, meron kasi siyang auto start stop, or yung tinatawag na Captain America. Ayan kikita nyo ba guys? Ayan, sumba. Ayan Ayan yung parang sign ng Captain America. Yan yung auto start stop. Pwede mo siyang i-activate, pwede mong i-deactivate. Yan. So pag naka-activate siya, yun yung default niya.
Pagka ngayon na traffic ka, huminto, pak, patay ngayon yung makina. So ngayon doon na papasok si lithium battery. So ang gagawin ni lithium battery, lahat ng electronic components ng sasakyan, siya ngayon ang magpo-provide ng power. So hindi mamamatay yung aircon, yung radio, yung kung gabi yung ilaw, hindi mamamatay. So yun ang trabaho ng lithium battery. Kaya ang mangyari, makakatipid ka ng gasolina kasi patay ang makina. Ngayon, pag alis naman ng paa mo sa preno, syempre, andar na ngayon, di ba? Pag alis ngayon ng paa mo sa preno, bigla ngayon, hindi mo alam na nagre-restart ngayon yung makina sa tulong ng ISG. Nag-i-start siya na halos hindi mo marinig. Napaka tahimik nung pag-i-start niya. Hindi siya yung typical na starter na ganon. Ito, silent starter yung nangyayari dito sa hybrid na Ertiga. So parang hindi ka maiirita. Talagang patay makina, pag tinanggal mo yung paa mo sa preno, i-start siya ng tahimik. Ayun. So para rin siyang yung unang nilabas na Celerio, na Suzuki Celerio, yung bago, ang technology naman yung auto start stop. Yun nga, ganun din yung sistema. Pag na-traffic ka, mamamatay yung makina. Tapos pagka inalis mo yung paa mo sa preno, mag-i-start siya. So yun, typical na pag-i-start naman yung nangyayari dun sa Celerio. Wala naman siyang ISG, tsaka wala siyang lithium battery. So yung stock na baterya lang yung pinapagana ng sa Celerio. Yun. Namamatay yung Celerio, gumagana pa rin yung blower ng aircon. Ito naman, kahit yung aircon gumagana pa rin. Kasi motorized yung yung ating ISG. So umiikot pa rin. Ang nagiging alternative yung lithium battery. Yan, ganun ka high-tech yung yung ating hybrid system ng all new Suzuki Ertiga. Bigyan ko kayo ng knowledge kung paano gumagana yung hybrid system ng Ertiga. Yan. Tsaka nga pala guys, ang advantage pa nitong hybrid Ertiga is exempted siya sa number coding na pinapatupad sa NCR, sa National Capital Region. Exempted siya guys. Kung parahin man kayo sa umpisa, kasi bago pa lang yung hybrid, pagka nakita lang yung emblem sa likod na hybrid, baka palusutin na kayo ng ating mga kaibigang traffic enforcer. Ayan. Pagka tumagal-tagal, puro hybrid na yung sasakyan. Ang exempted naman yung gasolina. Hindi, joke lang. Kaya first time yan sa natin sa market ng Pilipinas. So mamaya i-walkaran ko kayo, papakita ko sa inyo yung loob netong Ertiga na hybrid GLX, yung top of the line. May nagsasabi bakit daw yung pinakita dun sa Philippine International Motor Show, yung PIMS, ang pinakita raw dun naka-skirt na yung Ertiga, tapos naka-power tailgate. Yung ba, but check this out. Tailgate, It's got a power tailgate on an MPV. That's pretty cool, man. Siyempre, pinag-aralan ng Suzuki kung dapat na bang ilabas agad yung ganong variants. Siguro pinigil pa nila. Siyempre, marketing strategy nila yan na unti-unti nilang ilalabas. Siguro by next year, doon nila ilalabas yung yung power tailgate tsaka yung mga side skirt na mga feature. So yun guys, pakita ko sa inyo yung loob. Okay?
Guys, ito nga pala, dito nakapwesto yung lithium battery ng Ertiga Hybrid. Dito sa ilalim ng driver seat ng ano, ng Ertiga. Yan siya guys, oh. Diba? Yan. Yan ang magdadala ng hybrid. Okay? Ito nga pala guys yung ano sinasabi kong ISG. Ito. Ayan. Kita nyo ba guys? Ayan, parang alternator rin siya. Parang alternator din siya. Medyo macho yung itsura niya. Motorized alternator. Yan yung integrated starter generator. Ayan. Okay? So ayan guys, napakita ko na sa inyo yung bagong hybrid ng Suzuki, yung Ertiga Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Ang haba, ang hirap tandaan ang haba ng pangalan. So hanggang sa susunod na vlog natin sa mga Suzuki products, hanggang sa muli, bye bye.